Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! You can only maybe 2 to 300. Mukha ni Raul Manuel oh. Kung sino yung pinakamataas, marami mang mga party list magtakbo. Congressman ka na. Oo. Pasok ka na sa Kongreso. Kaya yan sila, itong sila, Franz, they are not elected by itong distrito. Hindi ito elected ng tao. Elected ito ng mga komunista rin, mga left. Kaya sinabi ko sa kanya, I am branding you as a communist member. Ang legal, nagpa-legal kayo, yun yung party list ninyo. Huwag na tayong magbulahan. Alam ng Pilipinas, alam ng military, alam ng polis, alam ng mga mayor, alam natin. Bakit batabak? Why should I not tag you? Talagang kalaban natin ang Communist Party of the Philippines because you are into a revolution to overthrow the government and you want na kayo ang papalit. Bakit pa tayo magda-jamming dito? You know? Call a spade is spade. Huwag na tayo magbulahan. Ron. Nakita mo, in all the history of the Philippines, kayong mga Pilipino, have you ever thought about this? Na there was not an instance na nag-flagging sila ng red flag sa the way the funds are. Marami departamento na, but Congress never. Takot ang audit dyan. Itong national audit, ano? Wala, takot dyan. Kasi pagka sunodiring ninyo, next year, Congress provides how many offices are there in the government, kung magkanong funding. Pag hindi ka binigyan ng funding, na-abolish niya yung opisina ninyo. Kaya takot lahat. Yan ang dapat malaman ng Pilipino. Ngayon, gusto ko nga malaman, sabi ko nga, open the box. Yan ang gusto kong tignan kung magkano na ang nakuha ninyo sa gobyerno through the speaker na naibigay sa kamay ninyo. Gusto namin tignan kasi binigay ninyo sa NPA, walang sweldo yan sila eh. They are in the mountains fighting. Walang pagkain, walang sweldo. Alam mo, nagsasweldo yung NDF. Sila yung nagpa-fundraising. And it amounts to billions. Yung taxation ng NPA. Pupunta yan ng NDF, tapos sila ang mag-distribute ng pera. Kaya yan lang. Ito si Dalipi. You are maybe short-sighted or whatever. Alam mo, Adre, Manix, dumaan ako pagka mayor. Hindi naman ako nagyayabang. 23 years. Daan ako ng congressman kagaya mo. Dumaan ako ng prosecutor. Dumaan ako ng mayor, congressman, prosecutor. Huwag ka na lang makipag-ano sa akin. Hindi ako nag-ano. We have every right. Sabi mo kasi dito, mayor na nawagan si House Majority Leader and Zamboanga City District Representative Jose Manix Dalipi sa inyo na huwag kayong magdulot ng aniya ng partisan intrigue sa AAP. No, it is not an intrigue. Gusto talaga malaman ng AAP. Hindi lang nila makasabi ang sundalo eh. Silent lang yan sila. Pero pinag-uusapan namin yan kasi ex-president ako. Do not be so
onion skin na we have every right to ask or demand or say where are the money of the people. Kayong nandyan, you hold a public office. Do not be lecturing on me. Ang inabot mo lang, Andre, is Congressman. majority. Hindi ako nag-iintriga. Kasi takot ako baka wala nga, alam mo, yung average NPA nandyan sa bukid, walang sweldo yan. Sino nag-sweldo yan? The Communist Party of the Philippines, saan sila kumukuha? Taxation sa mga tao. Extortion, hindi taxation. Extortion. Pati yung pera na makuha nila, baka dito, channeled. Hindi ang military na interesado. Ako ang Pilipino. Ako. Interesado ako na hindi magdating yung pera na yan doon. Yan ang lagay mo sa isip yan. Andre, medyo ano ka pa? Not your time to be talking nonsense. We are taxpayers. We can always ask you. Magtataka dyan dahil part ng politika at parte yan ng kanilang buhay na yata at negosyo yung pag-i-issue ng mga statements sa isa't isa at hindi pagkakaunawaan sa kanilang mga kung ano mga kailang hangarin. Lahat naman yan ay power or politika. Okay, tinutukoy ko po itong Duterte, tama ba? Duterte Arroyo laban kay Romualdez. Yun ho yung issue rito. Yung ating Pangulong Marcos hindi naman nakikisali, kaya huwag nila isali. Yan ho yung sa tingin ko until now ay pinalulutang kahit na ng mga kampo ni Duterte at mga supporters nila. Na alam naman natin na yan ay for lahat yan politika. For 2025 at 2028 presidential election. Yung kasing issue ng pera tulad ng confidential fund, halos tapos na yan eh. Dahil sinuko na nga ni Sara Duterte, Vice President and Secretary ng Department of Education. Di tapos na. At napabuti pa nga dahil di ba binalita ko na sa inyo, nung kanyang isurrender yan, nadagdagan naman ng 3.5 billion ang budget ng Department of Education. So mas malaki pa ang napunta sa kanya kaysa nawala. Kaya dapat tumahimik na yung ibang grupo. Pero pinapainit po ng mga supporters ni Duterte itong Romualdez issue at kung ano-ano kailang mga sinasabi. Alam niyo, hindi ako, para lang ho sa inyong kaalaman, hindi po ako tagapagsalita ng kahit sino. Ang channel na ito at mga channel ko ay puro independent yan. Walang pakialam ang kahit na sinong politiko. Okay? Ang aking pinaglilingkuran ay kayong taong bayan sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Okay? Yung Romualdez, Speaker Romualdez, lagi nilang inaangguluhan na kumakampi raw sa mga congressman. Na inaangguluhan pa nilang makakaliwang congressman. Alam nyo, hindi nyo kasi alam nyo yung sinasabi. Ikaw ba, magiging speaker ka ba kung inaaway mo yung kapwa mo congressman? Bago ka maging speaker, congressman ang maglalagay sa iyo bago ka maging speaker. So, natural, pag speaker ka, pakikisamahan mo ang lahat ng political party, lahat ng congressman, para maging maganda ang takbo ng paggawa ng batas. Hindi mo dapat awayin o wala kang discrimination sa mga congressman dahil ikaw speaker of the house. Ikaw ngayon tagapagsalita ng kongreso eh. Kaya ako ito pinapaliwanag kasi sa aking experience sa pagiging broadcast journalist ng 36 years na, ako'y nag-cover as media man, na-assign sa kongreso, sa senado, sa Malacanang noong araw maging sa judicial body. Kaya alam ko po yung galawan. Kaya ako ito pinapaliwanag kasi pinipilit nila na ito raw si Romualdez ay nakipag-tie up na sa mga makakaliwang grupo. Dahil yung Makabayan Black. Ay yung Makabayan Black kaya pinagtatanggol ng speaker at ng mga congressman, membro nila yan eh. Di ba respeto yan? Pag membro ka ng kongreso, dapat nagkakaisa kayo. Pero hindi ibig sabihin yan, lahat ng gagawin sa kongreso nagkakaisa. Sa paggawa ng batas, may karapatan kayo sa kung anong gusto niyong gawin. Pero bilang institusyon, bilang member ng kongreso, ang isang congressman, obligasyon. Paborito. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video.
Muli ako po si I2K ng sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.